Hinukay ko na yung oraro na nakatanim malapit dito sa bahay. Grabe, ang dami kong nakuha at ang lalaki pa ng kanyang mga naging laman. Ngayong taon ko nga lang tinanim ang oraro na to na malapit sa bahay at sa pagkakatanda ko nga parang katapusan yun ng Mayo. At sa pagkakatanda ko nga rin noon parang 3 puno lang yung tinanim ko dito pero pagkalipas ng 5 buwan hetong at ang dami na nila kaagad. Basta-basta ko na lang kasi yung tinanim dito nung araw na yun at ngayon nga naisipan ko na hukayin na at aayusin ko ang linya ng pagkakatanim. Sa totoo lang talaga hindi ko akalain na magkakalaman siya ng marami at saka malalaki. Dati nakikihukay lang ako ng tanim na oraro pero ngayon ang hinuhukay ko ay talagang tanim ko na. Tuwan-tuwa talaga ako dito nung naghuhukay ako kasi hindi ko talaga akalain na magkakaroon siya ng malalaking laman. Ito rin kasing lupa na pinagtaniman ko ay malambot. Dati kasing ipahan to na nasunog. Para din pala siyang mga kamote at saka mga luya. Kapag malambot at maganda ang lupa, talagang magkakaroon siya ng maraming laman. Pag buklat mo nga talaga makikita mo kaagad yung mga laman niya kasi kulay puti. Pag binubunot ko, meron din namang mga laman na naiiwan na babali pero hinuhukay ko na lang ulit kaysa naman iwanan ko sayang. Sabi ko nga sa kanila dito kapag kaganitong malalaki at marami ang nagiging laman ng oraro, parang mas nakakatuwa palalong magtanim ng marami. Maganda rin kasi talaga to itanim kasi bukod sa hindi siya bantayin, talagang madali rin siya mabuhay. Noong mga nakaraang buwan pala na nakihukay ako ng oraro, hindi ganito kalalaki yung mga nahukay ko, maliliit lang kaya kailangan marami yung mahukay ko para madami yung mailuto ko. Pero ngayon, iilang puno pa lang yung nahukay ko pero ang dami ko na talaga kaagad na nakuha. Binunot ko na pala sila lahat dyan, gawa ng aayusin ko ngayon pagkakatanim sa kanila, ililinya ko. Pero bago ko itanim, pinutol ko muna sila dyan sa kalahati para mamaya kapag tinanim ko, hindi na nakalaylay pa yung mga dahon. Mabuti rin ngayon ko na sila itanim, ngayong maulan pa ang panahon. Pangit din kasi to itanim kapag tag-araw matutuyot. Tinanim ko sila ngayong buwan ng October, siguro ang pag-harvest nito ay mga buwan ng February o kaya naman ay March. Hindi ko pala sila lahat itatanim ngayon dito sa may gilid ng bahay. Yung kalahati iaakyat ko sa taas ng bundok at doon ko itatanim bukas ng umaga. Maghahanap ako bukas sa taas ng bundok na malambot yung lupa. Siguro itatanim ko lang din siya malapit sa pinagtataniman ng ube. Malalambot kasi ang lupa ng banda doon. Pagtapos ko magtanim dyan, yung mga laman ng oraro na nahukay ko medyo malupa pa kaya pumunta muna ako dito sa sapa para hugasan. Hindi ko na rin pala ito mailuluto ngayon kasi hapon na. Pero siguro baka bukas mailuto to ng kapatid ko. Hindi ko lang alam kung anong luto ang gagawin niya. Nakapagluto na ako ng maha na oraro at nasasabi ko na talagang masarap siya. Pero pwede rin naman na ilaga lang to. Yun nga lang talagang medyo mabunot siya. Mas maganda kasi na kapag niluto to ang kukuhanin lang ay yung katas niya. Malasang malasa din kasi to. Bukod sa nilaga at saka sa maha blanca, ano pa kaya magandang gawing luto dito? Suggest naman kayo para maluto ng kapatid ko. See you lang for today's video. Thank you for watching!